Nasa isang silid ka na pinalilibutan ng dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang kandilang malapit ng maubos. Nakaupo siya sa tapat mo, ang kanyang mga mata. Dalawang malalim na balon ng kalungkutan. Isinasalaysay niya ang mga anino ng kanyang kahapon. Isang operang puno ng pighati at pagtataksil. Bawat salita ay isang patak ng lason na may halong pulot. Bawat buntong hininga ay isang paanyaya. Isang paanyaya para sa iyo na pumasok sa kanyang magulong mundo. At nararamdaman mo ito, isang malakas na puwersa. Isang tungkulin, ang pagtawag na maging kanyang tagapagligtas. Inaakala mo, ako ang para sa kanya. Ako ang makakaintindi. Ako ang maghihilom sa kanya. Ito ang simula ng isang mapanlinlang na sayaw. At ikaw, ang bida, ay hindi alam na ang entablado ay isang patibong. Kaya binuksan mo ang iyong puso. Naging kanlungan ka para sa kanyang mga bagyo. Ang iyong mga tainga, isang basurahan para sa kanyang pait. Kinakansela mo ang iyong mga lakad. Isinasantabi mo ang iyong sariling pagod. Ang iyong mga problema ay tila maliliit na bato kumpara sa kanyang bundok ng pagdurusa. Ikaw ay naging kanyang emosyonal na veterinaryo. Isang dalubhasang tagahilom para sa isang pasyenteng walang balak gumaling. Ang iyong pagkakakilanlan ay dahan-dahang natutunaw. Nagiging anino ka na lang ng kanyang trauma. Ito ang sandali kung saan kailangan mong magising. Huminga ka ng malalim dahil heto ang katotohanan. Hindi ito pagiging bukas. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang kalkuladong pagganap. Ang kanyang trauma ay hindi isang sugat na kailangang gamutin. Ito ay isang sandata. Isipin mo ito. Sa tuwing sinusubukan mong pag-usapan ang iyong mga pangangailangan, bigla siyang may maaalalang masakit na nakaraan. Kapag tinatanong mo siya tungkol sa inyong relasyon, ang sagot niya ay ang kwento ng kanyang malupit na ex. Kapag pinupuna mo ang kanyang pagkakamali, bigla siyang nagiging isang batang walang kalaban-laban, biktima ng isang malupit na mundo. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Ito ay tinatawag na weaponized trauma. Ginagamit niya ang kanyang nakaraan bilang isang pader para hindi ka makalapit sa kanyang kasalukuyan. At bilang isang dahilan para sa kanyang masamang pag-uugali. Ito ang palaruan ng mga covert narcissists. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nananakit ng pisikal. Sila ay mga master ng sining ng pagpapakaawa. Ang kanilang vulnerability ay isang paunang bayad para sa iyong walang katapusang pag-aalaga at pagsunod. Kinukuha nila ang iyong empathy at ginagawa itong gasolina para sa kanilang ego. Tingnan natin ang kwento ni Maya, isang babaeng puno ng liwanag na ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra. Nakilala niya ang isang lalaki. Tawagin natin siyang ang sirang anghel. Ang kanyang mga pakpak ay bali. Ang kanyang ngiti ay malungkot. Mayroon siyang kwento para sa bawat okasyon. Isang kwento ng pag-abandona ng pamilya. Isang kwento ng pagtataksil ng kaibigan. Isang epiko ng mga masamang kasintahan. Si Maya, sa kanyang kabutihan, ay naniwala. Niyakap niya ang anghel. Tinangka niyang ayusin ang kanyang mga bali na pakpak. Ngunit napansin niya ang isang pattern. Sa tuwing sinusubukan ni Maya na bumuo ng tulay patungo sa hinaharap,
Sinisira ito ng anghel gamit ang mga bato mula sa kanyang nakaraan. Pag-usapan natin kung saan tayo pupunta, sabi ni Maya. Hindi ko kaya, sagot niya. Masyadong masakit ang pinanggalingan ko. Pinuna ni Maya ang isang kasinungalingan. Ang anghel ay hindi nagpaliwanag. Sa halip, umiyak siya tungkol sa kung paano siya laging hindi naiintindihan, kung paano ang mundo ay laban sa kanya. Ang kanyang mga pangangailangan ay naging sobra. Ang kanyang mga tanong ay naging pag-atake. Ang kanyang pag-ibig ay naging panggigipit sa kanyang marupok na kalagayan. Dahan-dahan, inihiwalay siya ng anghel sa kanyang mga kaibigan. Hindi kanila naiintindihan, sabi niya. Hindi nila alam ang pinagdaanan ko. Tayo lang ang nagkakaintindihan. Isang gabi, habang nag-iisa, pinagtagpi-tagpi ni Maya ang mga kwento. Napansin niya ang mga butas. Ang mga petsa ay hindi tugma. Ang mga detalye ay nagbabago. Narinig niya siyang gamitin ang parehong malungkot na kwento sa isang barista para makakuha ng libreng kape. Ang parehong epiko ng pagdurusa sa isang kapitbahay para makaiwas sa pagbabayad ng utang. Ang trauma ay hindi isang alaala. Ito ay isang script. At siya ay isang aktor na naghahanap ng entablado, ng manonood, at ng sponsor. Ito ang pagbubunyag. Ang sandali ng katotohanan na mas malamig pa sa hangin ng Disyembre. Hinarap niya ang anghel. Hindi nang may galit, kundi nang may hangganan. Hindi na ako ang iyong therapist, sabi niya sa mahinahon, ngunit matatag na boses. At sa isang iglap, nabasag ang lahat. Ngunit hindi ang anghel ang nabasag. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Siya ay sumabog sa galit. Ang biktima ay biglang naging maninila. Ang kanyang kahinaan ay isang hawla para kay Maya. At sa wakas, natagpuan niya ang susi. Kaya pakinggan mo ako. Ang taong tunay na gustong maghilom ay hindi ka gagawing collateral damage sa kanyang proseso. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagpapakita ng mga sugat, kundi sa tahimik na pag-ako ng responsibilidad na gamutin ang mga ito. Hindi mo trabahong ayusin ang isang taong sinadyang manatiling sira para may dahilan siyang manakit. Ang iyong empatya ay isang hiyas. Huwag mo itong itapon sa mga taong ang tingin dito ay isang bato lamang na pwedeng ipukpok sa iyo. Huwag kang maging emosyonal na veterinaryo para sa mga lobong nagpapanggap na tupa. Iligtas mo ang sarili mo dahil ang pinakamahalagang taong kailangan mong pagalingin ay palaging ikaw.